Ang Estados Unidos, lupain ng malaya, tahanan ng matatapang at sentro ng mga kakaibang katotohanan. Tara, simulan na. Numero 50. Ang Canada ay isa sa pinakamalalaking bansa sa mundo. Tama? Maraming lugar para sa ice hockey at maple syrup, pero mas malaki talaga ang lupain ng United States. Ang Canada ay may 38 milyong square miles, pero ang lupain nito ay 351 milyon. Sa timog ng hangganan, may 353 milyong square miles. Maliit lang ang diferensya, pero mahalaga pa rin. Binabawi ito ng Canada. Dahil sa malamig na anyong tubig, tila mas napakinabangan ng Estados Unidos ang kasunduan. Sa hilaga naman, hindi laging nagyayelo o niebe, gaya ng ika-49 na beses. Hindi maaaring maging mas magkaiba pa ang Alaska at Hawaii. Langis, turismo, bulkan, glacier. Pero pagdating sa temperatura, halos kambal sila. Ang pinakamataas na temperaturang naitala sa Hawaii ay 100 degrees Fahrenheit noong 1931. Iyan din ang pinakamataas na temperaturang naitala sa Alaska. Noong 1915 iyon. Kung plano mo ang susunod mong bakasyon, huwag kalimutan ang Alaska. Kahit na parang kailangan mo ng time machine mula tropikal na paraiso at hindi ito nasa inaakala mong lugar. Bilang 48 pop quiz, ano ang pinakamagandang lugar para magpatan, South Beach o Central Park? Ang pinakamataas na temperatura sa Miami ay 78 Fahrenheit, habang sa New York City ay 106 Fahrenheit. Bahala ka na kung mas gusto mo ang mga galit na taga New York kaysa sa mga hurricane. Kung gusto mong pagpawisan sa Miami o mag-init sa New York, malamang lilipad ka rin papunta sa ibang lugar para takasan pareho. Numero 47. Ano sa tingin mo ang pinakaabalang paliparan sa Amerika? Hindi ito Los Angeles International Airport o John F. Kennedy. Hindi, mali. Ito ay Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. 147 milyong pasahero ang dumaan dito noong 2023. Ang daming nawalang bagahe niyan. Ang malayong pumapangalawa ay ang O'Hare ng Chicago na may humigit kumulang 85 milyon. Ang Los Angeles International Airport ay pang-5 at ang John F. Kennedy ay pang-6. Ang Atlanta ang pangunahing hub ng Delta Airlines, may libu-libong biyahe araw-araw at estratehikong lokasyon. 80% ng mga Amerikano ay nakatira 2 oras na lipad mula rito. Habang naglalakbay ang mga pasaherong iyon sa bansa, narito ang isang lugar na patuloy na nakakagulat sa lahat. Numero 46. Ang Silver State, pinakatuyo sa bansa. Maswerte na kung may 10 pulgadang ulan taon-taon, pero ang niyebe, ibang usapan. Mas maraming niyebe sa Nevada kaysa sa Washington, District of Columbia. Malamig din dito, pero ang pinakamababang temperatura sa Vegas tuwing Hunyo hanggang Agosto ay mga 80 Fahrenheit. Sa taglamig, halos nagyayelo ang pinakamababang temperatura. Pero magpatuloy tayo. Numero 45, Death Valley. Isang lugar na bagay sa pangalan nito. Sobrang init dito, parang Airbnb na ni Satanas. Gaano kainit? Ang pinakamataas na napatunayang naitalang temperatura sa mundo ay 134.1 degrees Fahrenheit sa isang lugar na tinatawag na Furnace Creek noong 1913. Patuloy na nakakaranas ang United States ng matinding init at buhawi. Bilang 44, mahigit 1,200 buhawi ang nararanasan ng Estados Unidos kada taon, pinakamarami sa mundo. Hindi ito bagay na ipagmamalaki sa tourist brochure. Ito ay dahil sa kakaibang heograpiya ng Amerika, malawak na lupain na nasa pagitan ng tropiko at malamig na hangin na bumababa mula sa Canada. Parang imbitasyon iyon sa mga buhawi na bumaba at mag-party, isang mapanirang party na nagpapagising sa mga insurance company sa malamig na pawis. Ang tanging mga estado na hindi mo mararanasan ang mga buhawi na palaging naglilipat ng bahay mo ay Alaska at Hawaii. May mga polar bear at bulkan doon, kaya pwedeng sirain ng buhawi ang lupa. Ang mga hangganan ay winasak ng kasaysayan bilang 43. Ang 13 orihinal na estado ay may mga hangganan pa rin mula kolonyal na panahon. At noon, walang global positioning system ang mga gumagawa ng mapa. Parang sapat na ang malapit-lapit. Noon, malalaki ang mga unang estado. Pero kalaunan, nagbigay sila ng lupa sa pamahalaang federal para sa mga bagong teritoryo. Kadalasang ginagabayan ng lumang kolonyal na charter ang mga desisyon. Halos lahat ng estado sa silangan ng Mississippi
ay may kahit isang hangganan na iginuhit ng isang taong may British na accent. Maliban sa Wisconsin at Michigan, sinuwerte sila dahil hindi naabot ng Britanya bago magdoodle sa mapa. Habang abala ang United States sa pagguhit ng mga linya, abala ang Hawaii sa pagiging ika-42 Hawaii. Isa lang ang estado sa Union na walang tuwid na hangganan. May hula ba kayo? Sige, mag-isip muna kayo. Ito ay Hawaii. Madali lang kasi kapag puro isla kayo. Kaya oo, malaki talaga ang United States sapat na para malito na pati ang oras. Bilang 41 nangongolekta ang United States ng mga time zone na parang Pokemon. Ilan ba ang meron ito? 11 time zone? Saang bahagi man ng Amerika, laging masyadong maaga, masyadong gabi, o oras na para kumain ng tanghalian. Ang United States at Russia ay parehas na pangalawa sa may pinakamaraming time zone sa mundo. Pransya lang ang may mas marami, 13 lahat dahil sa mga teritoryo nito sa ibang bansa, kabilang ang Adelaide sa Antarctica. Ngayon, nakita natin na ang United States ay nag-iipon ng buhawi, time zone, at pagbabago ng temperatura. Parang sinusubukan nitong manalo sa heograpiya dito. At simula pa lang yan, bilang 40 pa lang. Bukod sa Canada at Mexico, ang United States ay may maraming hangganang pandagat tulad ng sa Russia, Bahamas, Cuba, Dominican Republic, Haiti, United Kingdom, Netherlands, Jamaica at pati na rin sa Japan. Ito ay tungkol sa hangganang pandagat at exclusive economic zones na nagbibigay karapatan sa United States magdesisyon kung pwedeng mangisda doon. Kasama sa 3 road trip ang United States at road trip. Pero naisip mo na ba kung paano nabibigyan ng numero ang mga kalsada? Kung nagtatapos sa 5 espesyal ito, parang very important person sa asfalto at mula Hilaga hanggang timog ang direksyon. Ang mga pangunahing interstate highway mula Silangan Kanluran ay laging nagtatapos sa 0 at may 2 numero. Odd even, gets mo? Ang mga 3-digit na highway ay maiikling kalsada na pumapasok sa lungsod o kumokonekta sa pangunahing ruta. May mga interstate highway ang Alaska, Hawaii at Puerto Rico kahit na hindi sila konektado sa ibang estado. Ang mga numero ng kanilang kalsada ay nagsisimula sa A, H o panrehiyon bilang pagkakapareho. Naubusan ng gas pagdating sa baybayin, kaya matapos iguhit ang hangganan, tumuon ang Amerika sa loob ng bansa bilang 38. Noong 1800 at 6 na pagpasyahan ng Kongreso na magpatayo ng federal na pinondohang highway na tinawag na National Road Original. Mula Maryland hanggang Illinois na noon ay tila kasing lawak ng pagtawid sa bansa, mahigit 100 taon na ang lumipas. Ang Victory Highway itinayo noong 1921 ay ginunita ang unang digmaang pandaigdig at kasabay ng mga naunang ruta gaya ng National Road. Noong 1926 dumating ang United States. Numbered highway system at malaking bahagi ng Victory Road ay naging United States Route 40 na pagkatapos ay hinati at binago ng Interstate Highway System. Walang mas nagsasabing tayo ang nanalo kundi ang koleksyon ng exit sign at rest stop. Hindi lahat ng kalsada ay nabigyan ng Hollywood na pagtrato. Ang iba ay tahimik lang nagpatuloy. Ang number 37, Copper Harbor ang pinakamalayong lugar sa Amerika mula sa Interstate Highway. Ngunit dito nagsisimula ang United States Route 41. Mula sa nagyayelong dulo ng Michigan, kumikidlat ito pababa hanggang Miami, kung saan ang mga pala ng niebe ay napapalitan ng mga salaming pang-araw. Dapat isinama ito sa Interstate Highway System, ngunit hindi ito napansin. Dahil sa pagkakamali ng mga opisyal, parang trabaho lang ng isang tao noon ay pumasok at magtago sa boss niya. Mabagal ang pagdating ng upgrades, pero isang masigasig na United States kongresista ang naglagay ng probisyon para gawing I-41 noong 2015. Lumabas na ang daan patungo sa tagumpay ay literal na kalsada. Kung gusto mo ng ganitong usapan sa mapa, pindutin ang subscribe button. Ako'y parang Nebraska ng YouTube. Patag, hindi napapansin. At kahit papaano ay nandito pa rin. Mula sa isang nakalimutang kalsada hanggang sa isa sa pinakasikat na bilang 36. Ang United States Route 66 mula Chicago hanggang Santa Monica ay sobrang sikat na may peking version nito sa China. Pero nang dumating ang panahon na itayo ang Interstate Highway System, hindi nakasama ang Route 66 dahil hindi ito sapat na episyente. Ang kalsada ay lumilihis sa mga hadlang. Si Pangulong Eisenhower, nakamakailan lang nakita ang mga high-speed autobahn ng Alemanya noong ikalawang digmaang pandaigdig, ay nais ng mga diretso at tuloy-tuloy na kalsada. Burol, lambak, maliliit na bayan at hayop.
Dahil sa Cold War, naging mas mahalaga ang bilis kaysa tanawin. Kung ang Route 66 ay nagpapakita ng pagpapalit ng Amerika ng ganda para sa bilis, ang susunod ay nagpapakita ng epekto kapag tumanggi ang bansa na bumagal. Kahit para sa tulog na 35, nawawalan ang Estados Unidos ng 123 milyong araw ng trabaho bawat taon dahil hindi sapat ang tulog ng mga tao sa buong bansa. Nagpupuyat ng walang dahilan. Ang gastos nito ay humigit kumulang $411 bilyong kada taon. Yung mabilis ang tulog mo tuwing tanghalian, parang makabayan ka na. Sige, ipikit mo mata mo, nakakatulong ka sa ekonomiya. Kung ang kakulangan sa tulog ay nagpaparamdam sa mga Amerikano na parang umaakyat sila sa matarik na bundok araw-araw, ang susunod naman ay tungkol sa isang kalsada na literal na umaakyat papunta sa mga ulap. Numero 34 ang daan ng bundok asul na langit, ang pinakamataas na sementadong kalsada sa Estados Unidos. Mahigit 14,100 talampakan ito, doble pa sa taas ng Denver. Hindi ito ruta 66 pero may sariling trapiko, mga kambing at bighorn na tupa na parang lokal na nakatambay sa gilid ng kalsada. Sanay na sila sa dami ng sasakyan kaya hindi na sila affected, tiyak na sasama sila sa mga selfie mo. Sa mga kalsada ng Colorado, may kambing sa bundok. Sa Alaska naman, tahimik at minsan lang may truck driver na nagdududa sa buhay. Numero 33 ang pinakawalang laman na kalsada sa bansa. Ang Ruta 11 ng Alaska, mula Fairbanks hanggang Dead Horse, dahil hindi babagay ang pangalang mildly exhausted horse doon. 176 na sasakyan ang dumadaan dito araw-araw. Karamihan ay ice road truckers. May saysay naman dahil 26 lang ang populasyon ng Dead Horse noong 1979. Dito, parang alamat lang ang traffic, panaginip ang gasolinahan at ang pinakamalapit na Starbucks ay nasa ibang time zone pa. Matapos mong makaligtas sa walang katapusang wala ng Alaska, welcome sa Los Angeles, kung saan ang pagtigil ay parang pagmamaneho bilang 32. Kung bansa ang California, ika-4 ang laki ng ekonomiya nito sa mundo, 4.1 trilyon. Mas mataas lang ang United States, China at Germany dito. Hindi na masama para sa lugar na ginagastos sa avocado toast at real estate. Hindi lang California ang umaangat, ang Texas may gross domestic product ring katulad ng Italia. Mas malaki ang New York kaysa South Korea at ang ekonomiya ng Pennsylvania ay kasing laki ng Saudi Arabia na ika-31. Hindi tuloy-tuloy ang biyahe sa United States Route 20 dahil sa mga LK, bison at ibang matitigas ang ulong hayop. Dahil hinahati ito ng Yellowstone National Park, napipilitang lumihis ang mga nagmamaneho. Hindi pa rin ito natatalo bilang pinakamahabang kalsada sa United States. 3,400 milya mula Boston hanggang Newport, Oregon, baybayin hanggang baybayin. May maipagmamalaki ka ba? Nasa kasalukuyang anyo na ito mula 1,926, ngunit nagkaroon ng makabayang pagbabago noong 2024. Ginawang National Medal of Honor Highway ito, parehong bagong aspalto. Ngayon, alam na natin na may kalsada sa United States para sa lahat. Truck driver, turista, pati naliligaw na bison. Handa ka na ba sa susunod na kaalaman? Ilagay sa komento kung alin ang pinakanagulat ka. Numero 30. Ang Arizona ay isa sa may pinakamaiinit na temperatura sa Amerika. Asahan ang mataas na temperatura na aabot sa mahigit 100 degrees tuwing Hunyo, Hulyo at Agosto. Maliban na lang sa Flagstaff kung saan ang karaniwang pinakamataas na temperatura ay 80 Fahrenheit lang. Perpekto ito para sa mga ayaw maluto sa init. Pero ang Arizona ay hindi kasing init ng iniisip mo. Ang lugar ng Flagstaff ay may hindi bababa sa 3 ski resort. May isa pa malapit sa Apache Sitgreaves National Forests at mayroon pang isa sa hilaga lang ng Tucson. Iba ang saya ng mag-ski sa tabi ng cactus. Sulitin ang malalawak na dalisdis habang pwede pa dahil sa kabilang estado, lahat humihinto. Bilang 29 ang pinakaabalang kalsada sa Amerika ay ang I-5 na dumadaan sa Los Angeles, Long Beach at Santa Ana. Karaniwang bilang ng sasakyan kada araw ay 504,000. Noong 2019 pa yan, kaya malamang mas abala na ngayon. Kung kailangan mo talagang dumaan doon, magplano ka ng maaga o mas maganda, iwasan mo na lang. Kung mapunta ka roon sa rush hour, sana nagbaon ka ng merienda at audiobook trilogy matapos makipagsapalaran sa I-5.
Akala mo siguro ang tanging iniluluwas ng California ay stress, pero sa totoo lang may mas mahalaga pa itong ibinibigay. Numero 28. Kapag iniisip mo ang ekonomiya ng California, naiisip mo ang teknolohiya. Dito nakabase ang Apple, Nvidia, Meta at Alphabet. Dati ring nakabase rito ang Tesla. Bago pinili ni Elon Musk ang Texas para mas maraming oportunidad at maging, alam mo na, si Elon Musk. Pero isa pang malaking pinagkakakitaan ng California ay mas matanda pa, 12,000 taon na. Isa ito sa pangunahing agrikultural na lugar ng Amerika, nagtatanim ng mahigit 25 prutas gulay at mani. Pinapakain at pinapatakbo nito ang bansa. Tunay na overachiever. Habang ang California nagtatanim ng pananim at nagko-code ng app, ang New York ay nagtatanim ng simbolo ng dolyar. Numero 27. Ang lungsod ng New York ay parang mga ipis. Kayang mabuhay kahit anong pagsubok tulad ng pagbulusok ng ekonomiya, krimen, bagyo at pandemya. Patuloy lang ang takbo ng lungsod, kumukuha ng bagel at nagmumulat sa buhay habang 2 trilyon kada araw ang dumadaan sa financial network nito. Katumbas na yan ang buong ekonomiya ng Rusya. Pasensya na, Vladimir, sobrang dami talaga ng pera na umiikot dito. Matatag ang lungsod ng New York, tunay na makina ng pagsusumikap. Kaya sa dami ng perang umiikot, iisipin mong wala nang utang ang Amerika ngayon, pero nagkakamali ka. Bilang 26, paano nga ba nakakalikom ng napakalaking kakulangan ang United States? At nakakaraos pa rin? Madali lang, walang problema. Mayroon itong pandaigdigang reserbang pera, parang financial cheat code. Pagbagsak ng gold standard noong dekada 70, nagkasundo ang Amerika at Saudi Arabia na ibenta ang langis gamit ang dolyar. Sumali ang ibang Organization of the Petroleum Exporting Countries members, kaya nabuo ang petrodollar. Para makabili ng langis, kailangan mo ng dolyar. Ito na yata ang pinakamahal na entrance fee at si Tito Sam ang bantay sa pinto. Oo, maaaring nawala na ang yabang ng Organization of the Petroleum Exporting Countries, pero ang dolyar ng United States pa rin ang nasusunod pagdating sa pandaigdigang enerhiya. Hinahayaan nitong mag-imprenta, gumastos, at mangutang ang Amerika na parang estudyanteng may credit card, pero dolyar din ang gamit ng tagasingil. At hindi lang sapat na sila ang may hawak ng pera ng mundo, inangkin din ng United States ang mga computer nito. Bagamat ang Taiwan ang hari sa paggawa ng semiconductors, kontrolado naman ng Estados Unidos ang halos 47% ng pandaigdigang benta ng semiconductors. Ibig sabihin, mahalaga ang chip architecture, design tools, at mga patent na nagpapatakbo sa silicon na utak na iyon. Habang gumagawa ng chips ang Taiwan, hawak naman ng Estados Unidos ang manual ng mga tagubilin. At malaking problema iyon para sa China na hindi makakagawa ng mga makabagong chip nang hindi natatamaan ng copyright ng Amerika kahit saan. Maganda kung kontrolado mo ang teknolohiya, pero mas maganda kung pati ang gumagawa nito, kontrolado mo rin. Ang Estados Unidos ang overpowered na bansa sa totoong mundo, puno ng yaman. Parang easy mode lang sa kanila. Sa kabuuan, nakaupo sila sa tinatayang 45 trilyong dolyar na halaga ng likas na yaman. May langis, natural gas, rare earth metals, tanso, kahoy at ginto, parang Costco ng mundo. Pangalawa ito sa pinakamayamang bansa sa likas yaman, kasunod ng Russia na may 75 trilyong dolyar. Di tulad ng Russia, may mga daungan, pipeline at logistics ang United States na gumagana 24/7 sa paglipat ng produkto. Kaya nga, ang United States mayaman sa lahat maliban sa tulog. Ang Route 46 ng North Dakota ay 121 milya ang haba sa tuwid na linya, pinakamahaba sa United States. Pwede na itong gawing ruler dahil sobrang tuwid, ika-4 pa nga sa pinakatuwid sa mundo. Sa likod lang ng highways 85 at 10 ng Saudi Arabia at ng La Herenza Estigarribia sa Paraguay, hindi na ito parang highway, kundi parang pagsubok kung gaano katagal ang atensyon mo bago ka magsimulang pangalanan ang mga poste ng bakod. Bilang 22, ano ang kabuuan ng lahat ng yaman na ito? Isang 27.7 trilyong dolyar na ekonomiya. 26, 1% ng gross domestic product ng mundo. Mas malaki ang ekonomiya ng United States kaysa sa pinagsamang ekonomiya ng China, Alemanya at Hapon. Parang dumating ka sa isang group project at napagtanto mong isang tao lang ang gumawa ng lahat ng trabaho at pagkatapos ay siningil kayong lahat para dito. Kapag isang bansa lang ang gumagawa ng trabaho, kakaunti lang ang nakakatanggap ng sahod. Ang Estados Unidos ay may 800 at 13 bilyonaryo sa pagtatapos ng 2000
at 24 na may kabuuang yaman na 5.7 trilyon. Ibig sabihin, mas mayaman ang 800 at 13 na tao kaysa sa lahat ng bansa maliban sa United States at China. Hindi masama para sa isang grupong kasya sa gitna ng isang football stadium kung may valet parking at mga pribadong jet. Kaya't ang Amerika ay nangunguna pagdating sa pera at yaman, pero halatang hindi sa tulog. Alin dito ang pinakanagulat ka? I-comment mo sa number 20. Ang bottom 79% ng sambahayan sa Amerika ay may net worth na mga 100 at 10.8 trilyong dolyar. Malinaw na may mga taong umaasenso, pero mukhang hindi sinabi sa bank account ko. Samantala, ang top isa ng mga sambahayan ay may hawak na net worth na 49.2 trilyong dolyar, ganyan kayaman talaga ang Amerika. Yung iba bumibili ng yate, tayo naman naghahanap pa rin ng barya para sa gasolina. Malakas ngayon ang pera ng Amerika, ngunit nagsimula ito sa isang malaking biglaang pagbili, numero 11. Dating pag-aari ng Espanya ang Louisiana, kaya kinailangang makipagtawaran ang Amerika sa mga ruta ng paglalayag. Pagdating ni Napoleon, kinuha niya ulit ito, dala ang klasikong drama na Small Man na enerhiya. Ngunit nabigo ang kanyang planong muling bumuo ng imperyo sa Hilagang Amerika dahil sa pag-aalsa ng mga alipin sa naging Haiti. Hindi na naging sulit ang lupaing Louisiana, kaya binili ito ni Thomas Jefferson ng 15 milyong dolyar, katumbas ng halos 300 at 70 milyong dolyar ngayon. Ito ang pinakamalaking kasunduan sa lupa sa kasaysayan ng Amerika. 828,000 na 100,000 milya kwadrado. Lumaki ng doble ang Amerika dahil sa pag-aalsa ng mga alipin na tinutulan ni Jefferson at pinansyal na sistemang ayaw niya. Hipokrisiya, oo, pero kapag nadoble mo ang laki ng iyong bansa, madalas pinapalampas na lang yon ng mga tao. At hindi lang yan ang tanging kasunduan. Nakuha na rin ng United States ang bilang 18. Noong araw, kinailangan ng pera ng Rusya matapos matalo sa digmaang Crimean. Kaya nilagyan nila ng malaking for sale na karatula ang Alaska. Dahil dito, inalok ni kalihim ng Estado, William Seward, ang pagbili ng problemadong lupa sa halagang 72 milyong dolyar o 130 milyong dolyar ayon sa Char ngayon. Ibinenta niya. Iniisip na naipasa lang ang walang silbing icebox sa mga Amerikano, gaya ng paniniwala ng marami sa United States, pero si Seward ang natawa sa huli. Ang Alaska ay may ginto, langis at natural gas. Lahat ng ito ay higit pa sa sapat para mabawi ang ginastos. At higit pa roon, hindi masama para sa isang kasunduan. Pinagtawanan ng lahat na parang bumili lang ng dambuhalang yelo, mula sa pinakamalaking pag-angkin ng lupa hanggang sa pinakawalang may gusto. Bilang 17 nakatago sa 78 ektarya sa disyerto ng Nevada ay ang Republika ng Molossia. May sarili pa itong watawat. Kaya mangarap ng malaki, mga bata, pati bakuran ninyo, pwedeng gawing bansa. Binubuksan ni Pangulong Kevin Bo ang bansa sa turismo tuwing Abril hanggang Oktubre. Doon, maaari kang dumaan sa mga opisina ng gobyerno at makita ang lokal na pera at matutunan pa ang tungkol sa hukbong dagat na hindi mga barkong pandigma kundi mga inflatable na laruan sa pool. May sarili ng maliit na bansa ang Nevada, habang sa California ay may lugar na misteryosong nawawala ang mga tao. Numero 16. Gusto mo bang magtago? Subukan mo ang Slab City sa Imperial County, California. Kailangan mo lang tiisin ang matinding init ng Sonora Desert. Dati itong base militar noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pagkatapos ng digmaan, slab ng konkreto na lang ang natira. Unti-unting nilipatan ito ng mga tao at naging pamayanan na walang buwis, upa o patakaran. Mukhang maganda pero wala namang kuryente, tubig at koleksyon ng basura. Sikat ito sa mga taong walang tirahan, pero pati na rin sa mga artista at survivalist. Tinatawag nila itong huling malayang lugar. Tiyak na may plano na ang Internal Revenue Service para patunayan na mali sila. Tinanggihan ng Slab City ang mga patakaran. At ang mga tao roon ay muling isinulat ang mga ito bilang isang himno. Libro bilang 15. Hindi lang ang Bible Belt ang may relihiyon. May sarili ring mga tao ni Jesus ang Chicago. Pamana sila ng evangelical na kilusan noong 1960 at 60 S. Nagbago na ang mga gupit pero hindi ang diwa. Ang komunidad ay may pagitan ng 100 at 450 na miyembro at sila ang nagdaos ng Cornerstone Christian Music Festival mula 1,984 hanggang 2,012. Isipin mo ang Woodstock. Mas kaunti na ang droga
at mas marami ang himno. Matatag pa rin sila ngayon, nakatira sa dating Chelsea Hotel at ang room service ay may kasamang sermon. Puno ang Amerika ng mga mananampalataya, may mga sumusunod kay Kristo at may mga sumusunod kay si Cesar. Numero 14, pumunta ka sa Maine at makikita mo ang mga taong mahigpit na kumakapit sa lumang relihiyong Romano at mga pagpapahalaga. Tinatawag itong Nova Roma at seryoso talaga sila tungkol dito. Meron silang senado, mga mahistrado at isang lehislatura na binubuo ng mga miyembro para magpasa ng mga batas. May sarili pa silang mga barya. Walang ganap na imperyo kung walang pera, may taong nakatuga at tunay na imperyo ang dating. Nakakalat sa mundo ang mga mamamayan nito. Ngunit ang punong tanggapan ay buong pagmamalaking nasa Pine Tree State, patunay na lahat ng daan ay patungo sa Maine. Hindi itinayo ang Roma sa isang araw, pero ang Aglo, New York, iyon ay itinayo lang sa isang hapon. Ang number 13 Mapmaker General Drafting ay isa sa mga nangunguna sa kanilang negosyo nang gawin nila ang mapa ng New York. Inimbento nito ang katang-isip na bayan ng Aglo. Hindi ito totoo, matalinong paraan lang ito para mahuli ang mga nangongopya. Parang maliit na Digital Millennium Copyright Act bago pa magkaroon ng internet at gumana naman ito. Naglabas ng mapa na may Aglo si Rand McNally, nagbanta ng demanda ang General Drafting pero itinuro ito ng mga abogado ni Rand McNally. May tindahan talaga sa Aglo. May nagtayo rito mismo sa dating Peking Bayan. Kaya naging totoo ang Peking Bayan. Hanggang sa nagsara ang tindahan at muling nawala ang Aglo. Malamang ito lang ang tanging lugar sa kasaysayan na nabuo dahil sa panlilin lang ng mga kartograpo. Pagkatapos gumawa ng Peking Bayan, lumipat ang Amerika sa mas kakaibang bagay, isang pribadong isla na bansa bilang 12. Maligayang pagdating sa North Dumpling Island sa baybayin ng New York at Connecticut. Ito ang personal na micronation ni Dean Kamen, ang lalaking nakaimbento ng Segway. Patunay na maaari ka talagang magkaroon ng sobrang pera at sobrang libreng oras. Lahat ng dapat na mayroon ng isang bansa, meron dito, di ba? May watawat, pambansang awit, eksaktong replika ng Stonehenge para sa sining at isang parola para sa nabigasyon na kinabibilangan ng hukbong dagat ng bansa na binubuo ng isang bangka. Maliit, oo, pero matipid sa gasolina. Pero ang North Dumpling ay wala namang sariling wika. Punta ka sa Milwaukee para sa bilang 11. May isang maliit na kilalang kaharian sa Estados Unidos. O ayon yan kay Robert Madison, isang lokal ng Milwaukee. Noong 1979, itinatag ng 14 anyos na si Robert Madison ang kaharian ng Tolosa na mula sa wikang Finnish ang pangalan. Sa loob ng bahay na sumasaklaw sa buong lugar, naroon ang kanyang silid tulugan. Sa paglipas ng panahon, lumawak ito papasok sa lungsod. At ngayon, bahagi ng Milwaukee ay tinatawag ng mas malawak na lugar ng Tolosa. Mayroon itong populasyon na 585 rehistradong individual. Inaasahan silang magsalita ng bagong wika na may sariling pahayagan. Walang balita kung dapat pang linisin ng kanyang kamahalan ang kwarto, pero sana kasama sa kautosang hari ang paglalaba. Ngayon alam na natin na ginawa na ng United States ang lahat mula pagtatawad sa Alaska hanggang pag-imbento ng Peking bansa. Sa top 10 talaga nagsisimula maging kakaiba ang lahat. Numero 10. Nagkaroon minsan ng emperador ang Amerika, kumbaga si Joshua Abraham Norton, isang negosyante sa San Francisco na yumaman noong 1849 kasabay ng pag-usbong ng mga oportunidad sa lungsod. Dahil sa palpak na kasunduan at matagal na kaso, naubos ang kanyang yaman kaya naisip niyang ideklara ang sarili bilang emperador ng Estados Unidos. Noong 1859 naglabas siya ng maharlikang proklamasyon ukol sa bagong titulo mula sa ikatlong palapag ng paupahang bahay. Hindi ito maihahambing sa Coliseum. Pero lahat naman ay kailangang magsimula sa kung saan. Si Emperador Norton I ay naglabas ng mga kautusan, pinawalang bisa ang Kongreso at nag-imprenta pa ng sarili niyang pera na, sa totoo lang, ay tinatanggap din paminsan-minsan ng mga lokal na negosyo. Walang gaanong nagseryoso dito, pero sumikat siya ng lokal. Malamang sikat siya ngayon sa TikTok at may sariling paninda. Kahit kakaiba si Norton, hindi pa rin kayang tapatan ng mga utos niya ang ilang totoong batas. Numero 9, gusto mo bang mangolekta ng tubig ulan? Suriin muna ang lokal na batas bago maglagay ng timba. Sa Arkansas, pwede lang mangolekta ng tubig ulan sa labas para sa irigasyon, hindi inumin at dapat idinisenyo ng lisensyadong inhinyero. Kailangang may papeles pa. Sa California, kailangan sumunod ito sa mga requirements ng State Water Resource Board.
Mukhang kasing saya lang ng pagbabasa ng mga iyon at hindi pa doon nagtatapos. Ang Colorado, Georgia, Illinois, Nevada, North Carolina, Ohio, Oregon, Rhode Island, Texas, Utah, Vermont, Virginia at Washington ay may kanya-kanyang regulasyon sa pagkolekta ng tubig ulan. Walang mas ironic sa lupain ng Malaya kung kailangan mo ng permiso ng gobyerno para gamitin ang ulan. Sila pa magdidikta kung paano mo ito gagamitin. Ngayon, sila na rin ang nagpapatakda kung sino ang pwedeng maglagay sa tangke mo. Numero 8. Sa bawat estado, legal na magpagasolina ka ng sarili mo. Bawat estado, maliban sa isa, New Jersey. Kailangan mong maghintay at hayaan ang attendant ng gasolinahan na gawin ito para sa'yo. Kaya kung magro-road trip ka sa Garden State, pigilan mo ang sarili mong kunin ang pump. Magdudulot ka lang ng kaunting kaba sa lahat. Maaaring hindi magkasundo ang Amerika kung sino ang magpapakarga ng gas, pero nagkakaisa sila na ayaw nila sa daylight savings. Iisa ang gusto ng mga Amerikano, hindi na magpalit ng oras 2 beses sa isang taon. Isipin mo ang hirap sa Mexico Beach, Florida, na parang laging may identity crisis. Ang Panhandle ay nasa Central Time Zone at ang Peninsula ay nasa Eastern, pero ang Mexico Beach nasa mismong hangganan ito. Isipin mong mag-ayos ng schedule kung ang 2 PM ng kapitbahay mo ay 3 PM na sayo at hindi lang sila ganoon. Mayroong college corner sa hangganan ng Indiana at Ohio, Clovis, New Mexico, malapit sa hangganan ng Texas at marami pang iba. Mga bayan kung saan ang 5 minutong biyahe ay nangangahulugang tumalon ng 1 oras papunta sa hinaharap o nakaraan. May mga bayan na di magkasundo sa oras o saang estado sila kabilang. Numero 6, pumunta ka sa Bristol, Tennessee at makikita mo ang State Street. Isa itong karaniwang kalsada na nagsisilbing hangganan sa pagitan ng Tennessee at Virginia. Noong 1852 binili ni Joseph Anderson ang lupa sa magkabilang panig para sa riles ng tren at itinatag ang Bristol sa Tennessee. Hindi nagpahuli, nagsimula rin si Samuel Goodson ng sarili niyang pamayanan sa tapat lang ng kalsada at ipinangalan ito sa kanyang sarili bilang Goodsonville, isang matapang na hakbang. Hindi nagtagal ang pagpapasikat. Noong 1800 at 90 pinalitan ng Goodsonville ang pangalan at naging Bristol 2. Ngayon, ang 2 Bristol ay magkahiwalay na lungsod na may sariling buwis, batas, at watawat na nagtatakda ng hangganan ng estado. Kambal ang lungsod pero iisa ang pangunahing kalsada, kaya may problema sa pagkakakilanlan. Magulo ang 2 bayan na nagbabahagi ng kalsada. Paano kaya kung 2 estado ang magbahagi ng isa? Ika-5 post office, iniisip mong magpadala ng package mula sa Texarkana Post Office at Federal Building. Binabati kita, tumawid ka na ng hangganan ng estado. Ang hangganan ng Texas at Arkansas ay dumadaan mismo sa gitna nito. Ito ang uri ng kakaibang sitwasyon sa burokrasya na tanging Amerika lang ang makakagawa. Ang State Line Avenue ang hangganan ng 2 estado at ang post office ay nasa gitna nito. Technical, kapag naghulog ka ng sulat, hati ang mga liham mo sa Texas at Arkansas. Kaya pala mabagal ang United States Postal Service. Matapos hatiin ang mga sulat sa mga estado, hindi lang doon nagtapos, pati swimming pool hinati rin ng Amerika. Pang-4. Noong 1926 binuksan ang Calneva Lodge at Casino sa Lake Tahoe, kung saan nakikita ang mga artista at gangster habang umiinom ng cocktail. May plausible deniability din. Tampok ng resort ang pool na may puting tuwid na linya sa gitna, ngunit hindi ito palatandaan ng malalim na bahagi. Pero ito ang hangganan ng estado ng California at Nevada, kaya pwede kang lumutang sa pagitan ng 2 estado nang hindi umaalis sa tubig. Maganda ito para sa mga di makapagdesisyon sa batas ng sugal o tax bracket, pero nagsara ang lodge noong 2013, kaya di na pwedeng maglangoy sa magkabilang estado ngayon. Pumili ka na lang ng estado sa tradisyonal na paraan. Magmaneho roon, hindi mag-dog paddle. Ngayon alam na natin na may emperador pala ang Amerika. Walang gusto sa pagbabago ng oras at hangganan ng estado o interes sa Amazon packages mo, iyan pa ang mga normal na bagay. Narating na natin ang top 3. Nakakabaliw na katotohanan. Handa ka na bang makita kung gaano pa ito ka-weird? Numero 3. Sa ilang lugar tulad ng Chesapeake at Virginia, seryoso sila sa Halloween. Sobrang seryoso na bawal sa sinumang lampas 14 na taong gulang ang mag-trick or treat. Kung gusto mong maglibot para sa libreng candy, mas mainam na mamigay ka na lang ng candy o magbihis
bilang nakakatakot na nilalang. Parang responsableng adult na nagbabayad ng buwis. Mula sa pagbabawal ng costume hanggang sa bentahan ng kotse, alam talaga ng Amerika, sirain ang saya. Pangalawa, ang Michigan ay ang umaandar na makina ng industriya ng sasakyan. Kaya parang ang batas na ito ay isinulat ng isang taong allergic sa irony. Bawal bumili o magbenta ng kotse tuwing linggo para hikayatin ang pahinga at pagsunod sa relihiyon. Kaya kung bigla kang naisipang bumili ng kotse, kailangan mong maghintay hanggang Lunes. Sa Michigan, bawal bumili ng kotse tuwing linggo dahil kailangan din ng mga kotse ng pahinga para mag-recharge. At sa Alabama, bawal ka pang ngumiti. Numero 1 sa Alabama. Maraming listahan ng kakaibang batas. At marami ang nagsasabing bawal magsuot ng peking bigote sa simbahan. Baka kasi magdulot ito ng tawanan. Walang mas makasalanan pa kaysa lumabag dahil lang sa nakakatawang bigote. Layunin nito pigilan ang anumang makagambala sa diwa ng okasyon. Walang nabanggit kung anong mangyayari kung totoo ang bigote mo. Sana hindi basihan ng paghuhusga ang estilo ng pag-aayos. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong yon. Salamat ulit. Magkita tayo sa Matpak sa susunod.